my message is the blessing of Abraham. Sabihin nyo nga po, the blessing of Abraham. Amen? Ang pagpapala po na ibinigay ng Diyos kay Abraham ay pagpapala rin na available para sa iyo. Even Abraham was born thousands of years ago na po. Amen? Yang pagpapala na yan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang lahi, sa kanyang angkan, hanggang sa Israel at maging sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Yang pagpapala na yan, papatunayan po natin yan mamaya. Pero kailangan natin malaman kung ano itong pagpapala ni Abraham. Because this year, the declaration of the Word of God for this year for our church is the year of... Parang hindi nyo alam. Again, the year of divine. Parang wala kayong parang hindi nyo alam. Parang hindi kayo sigurado. The year of divine favor. Amen? Ibig sabihin ng divine favor, ito yung pabor na nanggagaling sa Diyos. Dahil merong pabor na nanggagaling sa tao. Tama po ba? Ito yung mga pabor na, kunwari, gusto mong ma-promote, ano ang prinsipyo o yung kalakaran ng mundo para ma-promote ka? Minsan, kailangan na ikaw ay may kakilala sa loob or tinatawag nilang backer. Kasi may pabor yan kay ganito, kaya na-promote. Ganon ang kalakaran ng mundo para magkaroon ka ng pabor. Minsan, gagawa ka ng hindi maganda para lang makamit mo ang pabor. Pero ang sinasabi na divine favor or yung pabor na nagmumula sa Diyos, ito yung pabor or yung pagpapala na gustong ibigay sa iyo ng Diyos at ang layunin nun ay mapalapit ka sa Kanya at magawa mo yung layunin niya. Kasi ang pabor na kailangan natin minsan ay pabor na pansarili lang. Gusto mong ma-promote kasi gusto mong lumaki yung sweldo mo. Pag lumaki yung sweldo mo, gusto mong mabili yung gusto mo. Di ba? So, ibig sabihin, para lang sa sarili mo, para sa pamilya mo. But the favor of God is not just about you. It's about blessing the world around you. So that they will able to know that you have a God, a living God, who can bless you. Amen? At ganun po, and before Abraham, bago po tinawag si Abraham, siya po ay nakatira sa Chaldean po, sa bandang Saudi Arabia po, tinawag po siya ng ating Diyos doon po sa Haran. Dahil nung panahon na yon, nung siya ay nasa bandang Iran, yung kapatid niya ay naging, sa history po ay naging pinuno at hindi po maganda yung polisiya at maraming mga masasamang bagay ang nangyari doon. Kaya umalis po si Abraham at pumunta sa Haran, sa taas po sa taas po ng bandang Mesopotamia po. And tinawag siya ng Diyos. At nung tinawag siya ng Diyos, nagbigay siya ng pagpapala. At yung pagpapala na yon ay may kalakip na layunin. Alam niyo po ang Diyos, sino dito naniniwala na may plano at may layunin ang Diyos sa kanyang buhay? Gumagamit siya ng tao. Kung may gustong gawin ang Diyos, ang nature po ng Diyos ay gumamit ng tao. Kahit siya po ay makapangyarihan sa lahat-lahat, at kung gusto niyang magawa yung kanyang kalooban dito sa mundong ito, sa balat ng lupa, gagamit din po siya ng tao. That's why in the Bible, napakadami pong karakter na ginagamit ang Diyos para maihayag yung kabutihan at yung layunin ng Diyos sa bawat isa. At ganun din sa buhay mo, kapatid. Hindi nagkamali ang Diyos na tinawag ka niya sa pamilyang ito. Hindi nagkamali ang Diyos na tinawag ka sa pamilya ng Kristiyano dahil ang buhay mo ay may layunin at tinatawag ka ng Diyos ngayon upang gampanan mo yung layunin na yan. At yung layunin mo na yan, may kalakip na pagpapala. Amen? Hindi nag-uutos ang Diyos ng walang pagpapala. Hindi ka ipadadala ng wala kang daladala. Nasabihin, anong gagawin ko? Anong meron ako? Hindi. Ang Diyos laging may ibinibigay sa'yo. Minsan hindi mo lang nakikita kasi lagi tayo nakatingin sa material na bagay. Pero ang Diyos, merong ibinibigay lalo na yung mga spiritual na pagpapala na dapat mong malaman.
At kapag hindi mo yun alam, kapatid, mamimiss mo yung layunin ng Diyos. Okay? Mamimiss mo, kaya kailangan malaman mo yung pabor, yung divine favor, yung pagpapala na binibigay sa iyo ng Diyos. Kasi kapag hindi mo alam na meron ka palang pabor na yon, kawawa ka, kapatid. Kawawa ka kapag hindi mo alam yung pabor na yun na ibinigay pala sa iyo ng Diyos at hindi mo ginagamit. Dahil yan ang susi mo para magampanan mo yung layunin mo. Amen? Now let's read Genesis 12 kung saan inihayag ng Diyos ang kanyang pagpapala kay Abraham. At dito unang tinawag si Abraham. Now the Lord had said to Abram, Abram pa yung pangalan niya, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. Sabihin nyo nga po, to a land that I will show you. And verse 2, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. Ito, sabihin niyo po, and I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Ito, i-declare niyo po, and in me, all the families of the earth shall be blessed. Can we just have a quick prayer? Father God in heaven, we thank you for the reading of your word. We thank you because there's power in your word, because it is a living word. Lord, we thank you for this morning na sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita ay maranasan namin at ma-meet namin ang living word. And this word will be our guiding, godly principle so that we will be able to fulfill your great plans in our lives. In Jesus' name we pray. And everybody shouts, Amen. Amen. The blessing of Abraham ay nandiyan po. Sinabi po, to a great nation, I will bless you, I will make your name great. Alam niyo po si Abraham dito, hindi makapaniwala eh. Kasi iniisip niya, sino ako? Lumayas nga ako doon sa kalagayan ng mga kapatid ko. Pumunta ako kasi ang daming kaguluhan. Pumunta ako dito, tatawagin ako ng isang Diyos. At sinabi niya na pagpapalain ako, yung pangalan ko makikilala, sino ako? Ganyan po si Abraham, ganyan iniisip niya. Pero alam niyo po ang maganda kay Abraham, nanampalataya siya sa tumawag sa kanya. Kaya ang tumawag sa iyo, kapatid, sa layunin, kailangan magtiwala ka at manampalataya ka. Amen? And next po is, how are we going to do that? The first blessing, ito po yung mga unang blessing po. Anim po ito. The first blessing is, to a land He will show you. Alam niyo po, dito po sa literal po na land, ang Diyos po, may ipinangakong lupain para sa Israel. Yan po yung Canaan. Or yung Israel po na tinatawag po ngayon. Amen? Malaki po yan, malawak. Kaya Israel ngayon medyo maliit na po pero malawak po yan. At yung lupang pangako yan, kinuha po ng ibang tao, kundi yung mga lahi po ni Canaan. Okay? Ito yung isa sa mga apo ni Noah. Okay? So, Noah, and then isa sa mga anak niya, si Ham, at si Ham, isa sa mga anak niya, si Canaan. At si Canaan po, kinuha niya yung lupain na yan, at yung lupain na po yun, ay punong-puno po ng mga tao sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung sino-sinong Diyos. Dahil yung lupa po yun po ay napapaligiran po ng naiipit po siya ng Egypt at Mesopotamia. At yung dalawang bansang po yun laging nag-aaway at pareho pong may sariling religion yun at ang mga religion yun ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po yung Canaan po yun ay sila po ay na-impluwensyahan ng ibang bansa ng may iba't ibang Diyos na sinasamba. So nung tinawag si Abraham, may mga nakatira na doon sa lupain na yun.
Kaya nga yung lupa na yon, ayon ay lupa na ipinapangako kay Abraham at sa kanyang lahi. Nagets po ba? Kaya naman ang mga Israelites, tandaan niyo po, hindi nila bibitawan ang bansang Israel. Kahit nagkakagera po yun ngayon, hindi nila ibibigay ang bansang Israel nila dahil yan ay lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Parte yan ng pangako mula noon hanggang ngayon, yan po ay kiniklaim nila na pagpapala na nagmula sa Diyos. At kung anuman ang pagpapala na ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi mo dapat yan pinapakawalan. Amen? Kagaya ng Israel. Kahit karamihan sa kanila ay hindi naniniwala sa Panginoong Jesus. Amen? Anumang pagpapala na inilaan, ibinigay sa iyo sa kamay mo, gamitin mo at huwag mong baliwalain. Hindi katulad po ni Esau, isa po sa anak ni Jacob, yung kanyang birthright, ibinenta niya. Kaya hindi po natuwa ang Diyos. Kasi pagpapala, anumang pagpapala na binigay sa iyo ng Diyos at binabaliwala mo at wala kang pakialam, kapatid, nalulungkot ang Diyos. At nagagalit ang Diyos kapag ganun. Kasi biyaya na ibinibigay pero tinatapon mo. Kaya kung ano man yung pagpapala na ibinigay sa iyo, trabaho man yan, yung buhay mong yan, huwag mong baliwalain. Yan ay bigyan mo ng halaga. Binigyan ka ng anak, binigyan ka ng apo, anumang mga pagpapala man yan, tao, material man yan, pahalagahan mo yan, kapatid. Magkaiba po yung pahalagahan sa sambahin. Kasi minsan sinasamba na yung mga blessing, imbis na yung nagbigay ng blessing. Pahalagahan mo, ibig sabihin, gamitin mo ng wasto. At wag mong itapon, wag mong baliwalain. Amen po ba, church? Andiyan pa po ba kayo? Kailangan pahalagahan nyo yung pagpapala. Kaya nga pinapahalagan hanggang ngayon kahit nagkakagera. Yung bansang nakapalibot po sa Israel, puro mga Arab nation, galit na galit yun. Nagtutulong-tulong yun na magano ng armas. Yung Iran, binibigyan ng mga weapon, ang Egypt, ang mga ibang bansa, ginigera nila itong maliit na bansa pero hindi nila masakop-sakop. Bakit? Pinapahalaga ng Israel ang kanilang lupain. At kapag pinapahalagahan mo ang isang bagay, kailanman hindi yan mawawala sa iyo dahil ang Diyos ang proprotekta sa iyo. Lalong-lalo na kung ang Diyos ang nagbigay ng pagpapalang yan. Kaya kahit anumang kaaway ang nakapaligid sa iyo, kahit ikaw napapalibutan katulad ng Israel, napapalibutan siya, ang daming bansang nakapalibot sa kanya, na gustong sirain, gustong nakawin yung kanyang lupain, hindi kailanman mawawala sa kanila. Ganun din sa iyo, kapatid. Because God is with you. Amen? Because greater is He that lives in me than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos na nandiyan sa buhay mo kesa sa spirito ng mundo. Amen ba, kapatid? God desires to lead us by His Spirit, which leads us to the place of serving Him. Kaya kapatid, kapag dinala ka sa isang lugar kung saan nandoon ng pagpapala, kapatid, naroon lagi ang kamay ng ating Diyos. At nandoon lagi ang banal na Espiritu para gumabay sa atin. Kaya ka dinala dito sa church because this church is a place where you can serve Him. This is a place where God will bless you. This is a place where your prayers will be answered. This is a place where you get encouragement from each other. Ito yung lugar na yung, kapatid. Kaya huwag mong babaliwalain ang simbahan. Huwag mong babaliwalain yung sanctuary. Kasi ito yung ibinigay sa atin ng Diyos. Ito yung binigay at napagpapala na kailangan nating pahalagahan. Kasi darating ang araw, bibigyan tayo ng Lord ng lupain kung saan tayo ay makakapagsamba sa Kanya 24/7. Amen? Pero dito, mag-uumpisa muna tayo dito, kapatid. Kaya maging tapat lang tayo dito, mag-uumpisa tayo, magtulong-tulong tayo.
Dahil dito ang pagpapala at gusto makita ng Diyos, titignan ko nga kung ang mga taong ito ay tapat na maglingkod sa akin. Kapag pinagpala ko ang buhay nila, hindi sila mawawala. Minsan ang iba, pag pinagpala, umangat na yung buhay, wala na, hindi na nagsimba, hindi na nagpakita sa pastor. Minsan ganun eh. Kapatid, kapag umangat ang buhay mo, huwag mong kalimutan ang Diyos. Amen? Hindi yung kung saan ka pupunta, ay, milyon na yung kinikita mo. Naku, sabi ni Pastor, magbigay ng 10% sa tithes. Hindi ka na kasi milyon na yung kinikita mo, laki na nang ibibigay mo. Diba? Minsan ganun eh. Marami na po ako nakitang tao na ganun po na umalis sa church, even in the church of my, na nakita ko po may mga ganun. Inangat ng Diyos yung kanilang pamumuhay, na ang rason ng pag-angat ng buhay nila ay ang Diyos, bandang huli, iniwan ng Diyos. Kapatid, talo ka kapag tinanggal mo sa formula ang Diyos. Wag na wag mong tatanggalin sa formula ang Diyos. Yang trabaho na ibinigay sa iyo ng Diyos, yan din ang trabaho na pagpo-promote sa iyo, yan din ang bagay na mag-i-increase ka. At dapat sa lahat ng ginagawa mo, bigyan mo ng kalwalhatian ang Diyos. Amen po ba? Na dapat ang masasabi mo sa sarili mo, iangat ka man ng Diyos o ibaba ka man ng Diyos, kung ano man sitwasyon, naghihirap ka man, mayaman ka man, ang sasabihin mo, Lord, salamat. Lahat ng bagay na meron ako, galing sa'yo, wala akong may pagmamalaki. Ikaw lang dapat ang makita sa buhay ko. Amen? Kaya at the end, hindi natin kayang magmayabang sa Diyos. Hindi tayo makakapagyabang. Dahil simulat sa pool pa lang, ang buhay na meron tayo, hiram lang, kapatid. At dapat mong pahalagahan. Amen? At kung yung lugar na pinagdalhan sa'yo ng Diyos, kung nandito ka, ito yung lugar kung saan ikaw ay maglilingkod. At sa paglilingkod nito, minsan dito ka ililit para makita yung mapapangasawa mo. Amen? Parang wala nag-amen na. Kasi yung mga may asawa na, hindi naman maghanap ng bagong asawa. Ibig sabihin para lang sa mga single. Amen? Hindi yung naghahanap ka sa mundo. Kaya kita mo, ang daming nagbe-break ngayon, mga artista. Na gano'n na lamang ang kanilang relasyon. Para bang pinaglalaruan lang. Sayang yung maraming taon na ginugol mo, tapos at the end, hindi pala matutuloy ang kasal. Di ba? Sayang ang ininvest mong emosyon, sayang yung ininvest mong pera, pupunta kayo sa lugar na ito, magde-date kayo, halos ibigay mo yung sarili mo doon sa taong yon, at the end, walang kasal na mangyayari. Ganun ang mundo natin ngayon. Walang pagpapahalaga sa tao. Walang pagpapahalaga sa puso ng tao. Kaya kapag ikaw ay pinag-aaral at hindi ka pa dapat mag-boyfriend or mag-girlfriend, ibig sabihin, tapusin mo yung pag-aaral mo. Amen? Amen? If this is your season to study, finish your studies. Darating ang panahon, magtatrabaho ka, at yung pinapangarap mong kapartner mo, hindi mo na minsan kailangan manligaw. Ang Lord mismo ang magdadala sa'yo. At ang idadala niya pa sa'yo na tao is yung tamang tao, yung may takot sa Diyos. Yun dapat ang makita natin. Amen? Kaya hindi ka hahanap sa lugar, uy, ang ganda niyan, gusto ko. Kapatid, may takot ba yan sa Diyos? Naniniwala ba yan sa Diyos? Nagsisimba ba yan? Naglilingkod ba yan? Kaya kapag dinala ka dito ng pagpapala, kapatid, huwag mong ipagpalit yung pagpapala ng Diyos doon sa maganda mong nakita, sa pogi mo nakita. Amen? Kaya, kung saan ka dadalhin ng Diyos, kapatid, hindi lang pagpapalain ka niya ng mapapangasawa, bibigyan ka niya ng karunungan. Dahil walang anak ng Diyos na bobo. Wala po. Kasi nga, itong salita niya, ito yung nagpaparunong sa atin.
Ito yung nagbibigay ng karunungan. Pero ang mundo, kalokohan po yung karunungan. Puro pansarili lamang po. He will lead you to your church. Dito ka nilagay ng church. Hindi kung saan-saan ka nagsisimba, kapatid. Na parang wala kang pamilya. Ay, dito ako. Tapos sunod, ay, dito naman ako. Ay, dito, hindi, kapatid. Nilagay ka dito kasi dito ka pagpapalain ng Diyos. Dito ka natagpuan, dito ka maglilingkod. At ang Diyos ay pagpapalain ka. Amen? Will lead you to your education. Kaya yung pagpapala na yun, lalagay ka sa lugar na yun kung saan ikaw ay mag-aaral, magiging marunong. Lead you to your job. Dati pinagpe-pray pa natin, halos buong church pinagpe-pray na magkatrabaho ka. Lord, bigyan mo ng trabaho to. Di ba? Pastor, ganito, mga leader, pinag-pray ka para magkatrabaho. Binigay naman sa'yo ng Diyos. At wag naman sana yung trabaho na yun ipapalit mo. Di ba? Ipagpapalit mo sa Diyos. Tandaan po natin ang blessing po yan. Amen? Hindi yan wino-worship. Okay? Inaalagaan lang po yan ng maayos, ng may buong katapatan. Pero hindi mo ipagpapalit sa Diyos. Amen? And it will lead you to your calling. Kaya kung dito ka pinagpala ng Diyos, dito ka tinawag ng Diyos, kapatid, merong kang calling. May pinagagawa ang Diyos sa'yo. Katulad ni Abraham, tinawag siya may calling. Sabihin mo nga sa katabi mo, may calling ka, kapatid. Ito, sagutin mo. Ito ang sagot mo. Sagutin mo na, kapatid, yung calling mo. Sabihin mo. Tinatawag ka ng Diyos, makinig ka. Okay? Katulad ni Abraham, nakinig siya. Hindi lang siya nakinig, sumunod siya. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Yun po ang ibig sabihin ng faith. Narinig mo yung salita ng Diyos at sumunod ka sa salita ng Diyos. Amen? Proverbs 3-5, trust in the Lord. Sabihin nyo nga po, trust in the Lord. Yeah, with all your heart, ng buong puso. Hindi yung trust in the Lord. Sabihin mo, Pastor, ayoko muna magsimba. Bakit? Nag-break kami. Hindi tuloy yung kasal. Di ba? The more na nasa isang mahirap ka na sitwasyon, kapatid, the more you will trust God. Walang ibang matibay, matatag na sandalan sa tuwing ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon, kundi ang Diyos. Kasi kapag ang sinasandalan mo, inaasahan mo tao, kahit gaano pa yan kayaman, mabibigo ka lang, kapatid. Baka magtampo ka pa at baka isumpa mo pa yung tao na yon kung bakit hindi nangyari yung pangako na inaasahan mo. Amen? Sa Diyos ka magtiwala, kapatid. Huwag sa tao. Ang tao, laging mapapako ang kanyang pangako. Pero ang Diyos, kailanman hindi. And lean not on your own understanding. Huwag ka lang dumepende, sumalalay sa iyong karunungan. Dahil minsan yung karunungan natin, obsolete na yan. Hindi na akma. Kailangan natin ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Amen? And then second one, and I will bless you. Sabi doon kanina sa verse 2. Pagpapalain ka niya. Amen? Sino naniniwala dito na pagpapalain siya ng Diyos? God wants to bless us and meet every need of our lives. Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang lahat ng pangangailangan mo sa bahay, pangangailangan mo sa mga anak mo, pangangailangan mo sa sarili mo, at lalong-lalo na sa ministry kung saan tinawag ka ng Diyos, lahat ng yan ay nakalaan na para sa iyo, yung mga pagpapalang yun. Kaya kapatid, kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, at wala kang balak maglingkod sa Diyos,
Anong rason kung bakit ka pagpapalain ng Diyos kung hindi mo naman pala magagamit sa kanyang layunin? Kasi saan manggagaling daw yung ating blessing, yung ating supply? According to His riches in glory by Christ Jesus. Sa kalwalhatian ng Diyos. Doon nang gagaling yung ating kayamanan, sa kabutihan, sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya kung yung pagpapala na meron tayo, hindi natin nagagamit sa kalwalhatian ng Diyos, anong rason kung bakit tayo pagpapalain ng Diyos? Pero kung alam niya na ikaw ay naglilingkod, may gusto kang gawin para sa kanyang kaharian, may gusto kang gawin para sa kanyang simbahan, kapatid, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya lagi ko sinasabi sa asawa ko, when she has a commission, sabi ko, nag-ano siya ng commission, ang tagal naman ng commission. Sabi ko, isa lang ang napatunayan ko sa prinsipyo ng Diyos. Kailangan magkaroon ka ng proyekto ng pananampalataya mo. Kailangan may paglalaanan. Kasi kung walang paglalaanan, masasayang lang yan. At kapag naglagay ka ng paglalaanan para sa Kanya, doon mo makikita, doon bubuhos yung pagpapala. Kasi aanhin mo ang pagpapala kung walang sisidlan. Para saan yung sisidlan na yon? Kasi minsan na tao gusto lang dumami yung pera. O tapos, para lang yumaman? Hindi. Ang kasaganahan po sa Bible po may layunin. Hindi po para maging mayabang, hindi para ikaw ay umangat ang buhay mo at ipakita mo na mayaman ka. Hindi po. Ang kasaganahan na sinasabi ng Bible ay kasaganahan na nagmumula sa Diyos, ng kasaganahan na may layunin. Hindi lang dahil gusto mo ng bagong iPhone, gusto mo ng bagong sasakyan, gusto mo ng bagong bahay, gusto mo ng bagong asawa. Di ba? Hindi para ganon. Hindi para sa mga pansarili po. Ang kasaganahan po ay para maluwalhati ang Diyos. Amen? Kaya kapatid, alam nyo, naniniwala ako na marami po dito ang pagyayamanin ng Diyos. And I've declared so many lives na pagyayamanin kayo ng Diyos. Kaya lang kapatid, yung yaman na yon, maluwalhati dapat ang Diyos. Huwag mong kalimutan ang Diyos. Amen po ba? God will surely bless you, but use your blessing to glorify God. Honor Him. Amen? And He will do more than we can think or ask by the power in us, which is the Holy Spirit. Ephesians 3:20. Now unto Him that He is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Kaya nga may mga pagpapala na minsan, Lord, gusto ko ganito lang, pero sobra-sobra yung binigay niya. Amen po ba? Nakararas po ba kayo ng ganon? Yung sobra-sobra yung ibinigay ng Diyos. Bakit? Dahil mayroong kapangyarihan ang banal na spirito na nandiyan sa buhay mo para magawa yun, para pasaganahin ka ng sobra. Kaya nagiging sobra yung pagpapala mo, hindi lang para sa'yo, kundi may pangangailangan yung mga ibang kapatiran mo, mabibigyan mo siya. Kaya nakakatuwa po na nakikita ko po sa ating pamilya kapag may mga pangangailangan, tayo po ay nagbibigayan. Amen? Na tayo po ay nagbibigay ng something, ng pagpapala para sa bawat isa. Amen po ba? Kaya naman, sabi ko, as much as possible, walang nag-uutangan sa atin. Amen po ba yon? Kung uutang, bigyan na lang. Dahil ayoko po na ang magiging rason pa ng pagkawala mo sa church or pagkagalit mo sa kapatiran ay dahil sa utang na yan. Kaya nga po, lagi po sa amin sinasabi ni Pastora, 3 bagay na ayaw namin na major sa amin dito sa church na gusto namin na makita is yung pag-uutangan. Dahil nakita ko po kung gaano po yan sumisira sa relasyon. Pangalawa is yung chismisan. Okay? Dahil yan po ang sumisira sa relasyon. Kapag ang isang tao, may offended ka at hindi mo sinetel, kwento mo, tapos kwento hanggang sa nag-iba na yung kwento, nagalit na. Nagsiraan na. Kaya kaya ayaw po namin sa chismis. Amen po ba, church? Walang marites dito. Amen? Di ba? Walang good Samarites. Dapat good Samaritan. Okay ha? Kasi may good Samarites pero marites pa rin yun. Okay? And then the third thing na ayaw namin is when you bring down or sinasabi yung leadership sa iyong leader.
Kapag may leader ka, wag mong tirahin ang leader mo. Wag mong sasabihan ng mga negative. Amen? You talk to your leader, confront, makipag-usap ka ng maayos. Hindi yung kung ano yung sinasabi natin. Huwag nating gayahin yung mga nasa mundo na sinasabi, ganyan naman yung presidente natin, ganyan. Nasanay tayo kasi ganun ang kultura ng Pilipino. Tirahin ang presidente, ang vice president, ang senator. Ibig sabihin, lagi natin sinasabihan ng masasama yung mga namumuno sa atin. Pero pag linggo, pinagpe-pray natin. Pagkatapos nun, ang sama-sama ng ano. Okay, dapat hindi rin po nangyayari sa church natin po yun. Kapag ikaw ay under ng isang leader, huwag mong kagatin yung leader mo. Amen? Makipag-usap ng maayos. So those are the three major things po na gusto namin na hindi or iwasan natin na mangyari sa church. Amen ba? And I will bless you. Ito yung parang sarap sa tenga no, pag sinabi ng Lord sa'yo. Di ba? Na pagpapalain kita. Alright? And then third is make your name great. We rejoice because God has made our names great because of Jesus. Alam mo, ikaw makikilala ka, hindi dahil napakaganda ng pangalan mo, dahil napakagaling mo. Makikilala ka dahil ang Panginoong Jesus ay nasa buhay mo. Makikilala ka dahil ikaw ay Kristiyano. Ngayon po ang mga Kristiyano ay nababahiran ng maruming imahe po. Pa-Christian naman yan, sama naman ng ugali. Christian yan, pero ang sama ng lumalabas sa bibig. Kaya ingatan po natin ang buhay natin. Kasi darating ang panahon, itataas ka ng Diyos, makikilala ang pangalan mo dahil bit-bit mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dahil ikaw ay Kristiyano. Kaya gano'n si Abraham. Pinakilala talaga, nakilala siya. Dahil ang Diyos, si Abraham hindi siya nakilala dahil si Abraham siya. Nakilala siya dahil ang Diyos ay nasa buhay niya. Kaya kapatid, ang Diyos ba nasa buhay mo ba ngayon? Kasi iaangat ka ng Diyos. Amen? Makikilala ka ng ibang tao. Dahil nakikita nila ang Diyos sa buhay mo. And number 4, you shall be a blessing. I-declare nyo nga po sa sarili nyo, sabihin mo, I am a blessing. Pagpapala ka, kapatid. Minsan ang tingin ng tao, ang hirap ko, pastor, ang hirap ko, paano ako magiging pagpapala? Yan ang binibigay sa iyo ng kaaway. Lagi kang sinasabihan na mahirap ka lang, wala kang magagawa. Pero ang sabi ng Lord, pagpapala ka. Paano ako magiging pagpapala sa iba kung ganito ang buhay ko? Kaya nga may Diyos na magbabago ng buhay mo at iaangat ang buhay mo at makakatulong ka ng marami sa ibang tao. God wants us to be a blessing to all people. Take the gospel to the world. Our lights need to shine in the sin-dark world. Mark 16-15, go into all the world and preach the gospel to every creature. Kaya nga may pinag-uutos ang ating Diyos. Dalhin mo itong mabuting balita na ito, pumunta ka sa iba't ibang dako ng mundo. Kung wala ka pang passport, pumunta ka dito sa mga lugar na nandiyan dyan sa paligid mo at ipamalita mo, ipahayag mo yung mabuting balita. Amen po ba? At kung ikaw ay pupunta sa ibang bansa para magtrabaho ka, kapatid, pero gampanan mo yung layunin mo, ipamalita mo, ipahayag mo yung kabutihan ng Diyos. Amen? Marami po ako estudyante doon sa Hong Kong. Nandoon po sila because they are part of the church. Karamihan po sa kanila mga OFW or mga kasambahay po doon sa Hong Kong. At natutuwa po ako. Dahil alam nila ang rason nila kung bakit sila nandoon sa lugar na yon. Nandoon sila sa lugar na yon para pagsilbihan ng kanilang amo and at the same time, ipakalat ang mabuting balita. Kaya maraming mga Kristiyano ang nandoon sa Hong Kong. Amen? Kaya naman, nakikita ko yung buhay nila, inaangat ng Diyos, pinagpapalam ng Diyos. Bakit? Nagpapagamit sa Diyos. Hindi lang sila nagtatrabaho para sa sarili nila, para sa pamilya nila, nagtatrabaho din sila para sa kaharian ng Diyos.
Kaya naman ang pagpapala ay patuloy na bumubuhos sa kanila. Amen? Kapag ginagawa mo ang layunin ng Diyos, ang pagpapala ay tuloy-tuloy sa buhay mo. Amen? Gusto mo ba yung ganung buhay, kapatid? Maglingkod ka sa kanyang kaharian. Ipahayag mo yung kabutihan. Amen? Maaring sa trabaho mo, sa negosyo, may mga tao na lugmok sa problema, may maitutulong ka, kapatid. Huwag mong sabihin na lahat pera ang ano. Hindi po. Minsan panalangin lang, sapat na. Simple encouragement lang sa salita ng Diyos, sapat na para sa kanila. Pagpapala na yan. Okay? You become a blessing not just because of material blessing na meron ka, kundi yung punong-puno ka ng spiritual na pagpapala. Maraming taong depressed, maraming taong stress, maraming tao hindi makatulog sa dami ng problema. Pero ikaw, may kakayahan ka para maging pagpapala. Ipanalangin mo lang, kapatid. Itong kamay na to, kung ginagamit mo sa pagsamba, gamitin mo rin tong kamay na to para tumulong. Ipanalangin mo, ilagay mo sa balikat ng tutulungan mo at ipanalangin mo siya. Amen? Malaking tulong na. And then number 5, bless those who bless you and curse those who curses you. Ang sabi ng Diyos, pagpapalain ng Diyos ang mga nagpapala sa iyo at isusumpa ng Diyos ang mga sumusumpa sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Ikaw ay protektado ng Diyos. Kapag ginagawa mo yung layunin ng Diyos, huwag kang matakot, kapatid. Kahit anuman ang sabihin ng mga tao, anumang masasakit, masasamang salita, gagantihan ka ng Diyos. Hindi mo sila kailangan gantihan. Ang Diyos ang gaganti sa kanila. Kung pagpapala ang ibinibigay nila sa iyo, gagantihan ng Diyos ng pagpapala yon. Kung masama at sinusumpa, masasamang salita, gagantihan sila ng Diyos ng sumpa. Amen? God does not only want us to bless but also be a blessing. When we bless others, we can expect it to come back to us. Kaya kapag ikaw ay nagbe-bless, kapatid, blessing din ang babalik sa iyo. Pero ingatan mo ang kapatid, ang bibig mo or yung ginagawa mo, kasi kapag pagpapala or kapag sumpa at hindi na maganda ang sinasabi mo, babalik yan sa iyo, kapatid. Kakainin mo yung sinasabi mo. Amen po ba? Kaya kailangan mag-ingat ka sa sasabihin mo. Because if you release curse, it will come back to you. May prinsipyo po ang ating Panginoong Yesus. Luke 6:31, do to others as you would like them do to you. Di ba may kasabihan nga, do unto others what others would want to do unto you. Di ba yung sinasabi, gawin mo yung gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo. Di ba? Treat people like the same way you want them to treat you. Gusto mo bang pagpalain ka ng kapwa mo, kapatid? Parang ayaw nyo. Gusto nyo bang pagpalain kayo ng kapwa nyo, kapatid? Pagpalain nyo sila. Mauna kayong magpala sa kanila. And believe me, they will bless you back. Prinsipyo po yan. Ano mang kabutihan ang binibigay mo sa mga tao, babalik yan sa'yo. At ang maganda doon, Diyos ang gaganti sa'yo. Amen? Yan po ang prinsipyo ng Diyos. Do unto others. Diba? Do to others as you would like them to you. Ano bang gusto mong buhay? Gusto mo bang kahirapan? Kung puro kahirapan ang sinasabi mo sa bibig mo, ang hirap ng buhay, ang hirap ng kasi nito, itong asawa ko to, ang hirap makaintindi. Kaya tuloy, hindi ka naintindihan ng asawa mo. Amen? Di ba? Sabihan mo ng maganda. Itong asawa ko, ang ganda-ganda. Hindi lang maganda, marunong ang asawa ko. Napakasipag. Amen? Kaya makikita mo naman, talagang gagantihan ka ng pagpapala. Amen? Mabuti ang lumalabas sa bibig, mabuti ang ginagawa, ang resulta pabalik, mabuti din. Hindi ka kailanman aani ng kasamaan kung mabuti ang tinatanim mo.
Yun po ang prinsipyo ng pagtanim at pag-ani. Nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Nagbigay ka sa kaharian ng Diyos, magpapagpapalain ka ng Diyos. Amen? Pero kung nagdadamot ka, ayaw mo, sa tingin mo, bubuhos ang pagpapala sa iyo sa kadamutan mo? Hindi, di ba? Kaya dapat patuloy kang gumawa ng mabuti. Amen? And then the last one is, in you all the families of the earth will be blessed. Our acts of obedience, faith, righteousness, and walking in the Holy Ghost power will bless all the families of the earth. We must desire it with all our heart, and then we will bless all the families of the earth. Yan po talaga ang plano ng Diyos nung tinawag si Abraham. Dahil ang mga tao noon ay hindi po sumasamba sa tunay na Diyos. May mga Diyos-Diyosan sila. Kaya ang sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, magmula sa lahi mo, sa'yo lahat ay pagpapalain. Bakit? Para makita nila ang buhay na Diyos ay nasa buhay mo. The reason why God blessed Abraham, para i-promote ang Diyos sa sanlibutan. I-promote ang pangalan niya. Sa Genesis pa lang, yun na po yung layunin ng Diyos. Mahal na mahal niya na ang mundo. Nasa kanyang isipan na ang mundo. Kaya yung sinabi ni Jesus na, for God so loved the world, hindi na po yun bago. It is just a confirmation that God loves us even from the beginning. Sa umpisa pa lang, mahal ka na ng Diyos, kapatid. Hindi ka pa nabubuo dito sa mundong ito, mahal ka na ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos na maipromote ang kanyang pangalan, maipahayag saan mang mundo. Mapunta ka man sa lugar, sa Hong Kong, sa Japan, sa Saudi, or saan man na Middle East, or pumunta ka pa sa Mars, kung gusto mo. Basta may tao, ipahayag mo sa tao ang buhay na Diyos. Ang Diyos na nagpala ng buhay mo. We do it by walking and living in the Word and Spirit. Kailangan ikaw ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Kasi kapag hindi ka nabubuhay sa salita ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, ang ipagyayabang mo yung kagalingan mo. Hindi, magaling ako kung naging mayaman ako kasi ganito ginawa ko, ganito. Pero kung hindi lumalabas sa bibig mo na ang mga bagay na meron ka ay galing sa Diyos, kapatid, ibabagsak ka ng Diyos. You remain humble. Amen? Kung tinaas ng Diyos, inangat ng Diyos ang buhay mo, the more na mag-humble ka, kapatid, the more na magpakumbaba ka, the more na maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Amen? And then the last one as I end, in Galatians 3:26 to 29, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Sino dito mga anak ng Diyos? Yung iba, kaninong anak? Bakit hindi nag-amen? Sino dito mga anak ng Diyos? For as many as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male or female, for you are all one in Christ Jesus. So walang Hudyo, walang Grego, wala nang ganun. Pag ikaw ay naniniwala kay Kristo, wala nang yung may separation, may category, babae or lalaki. Lahat yan, basta tinanggap mo at nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay kasama doon sa Panginoong Hesus. Amen? And if you are Christ, kapag ikaw ay kasapi ni Kristo, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ito ay nasa New Testament, Galatians 3:26 to 29, na nagpapatunay na yung pagpapala na sinabi ng Diyos kay Abraham, kapag ikaw ay na kay Kristo, nananampalataya kay Kristo, namumuhay kay Kristo, ikaw ay kasama sa kayamanan na pinamana kay Abraham. Ibig sabihin, ang blessing ni Abraham ay available sa kamay mo. Receive it in the mighty name of Jesus. Tanggapin mo, kapatid.
I am in Christ. Ako ay namumuhay kay Kristo. Ako ay nananampalataya kay Kristo. Nasa akin ang kayamanang ito. Amen? Kapatid, mayaman ka, may kayamanan ka. Sabi nga doon sabi nga ng pastor ko, kung ang kayamanan mo ay si Kristo, mayaman kang lubos. Amen? Si Kristo, sapat na. Amen? Kaya as I end on this, your divine favor is in a place of blessing where you are secured and sustained to serve Him. Gusto mo ba yung buhay mo secured ka? Hindi ka nangangamba? At yung pangangailangan mo na sustain, na po-provide, nandoon ka sa lugar ng blessing na yon. Amen? At yon binigay hindi lang para, ay, komportable na yung buhay ko, okay na ako. Hindi po, ibinigay yon para maglingkod ka sa Diyos. Amen? Can we just all stand? Ako po naniniwala ako na itong taon na ito ay punong-puno ng pabor ng Diyos. Alam niyo po sa umpisa pa lang, just to share with you, this end of February, supposedly tataas po yung renta natin. Tayo po yung magre-renta dito. Tataas po, we are renting about 21,600 po. Ganun po kalaki po, 21,000. At yung pumapasok po sa atin dito ay hindi naman ganun kalakihan po. Parang minsan, minsan hindi pa sapat. Pero alam nyo po, nung sinabi ng Lord itong divine favor, ang dami pong challenges ng church agad-agad na pumasok. Pero alam ko, hindi nagkamali kung bakit pinapahayag ng Diyos sa atin ito. Divine favor. Kaya po nung time na yun, alam niyo po kasi sa real estate, kapag ikaw ay nagre-renta, pataas ng pataas po ang renta. Walang nagnenegosyo ng pababa yung kanyang presyo. Diba? Nakita niyo ba yung bigas, pababa yung presyo? Hindi naman. Tumataas ang bilihin. Ganon din po ang real estate. Ganon din po sa renta. Pataas po yan ang pataas. Pero alam nyo po, sa pabor, sa kaluwalhatian at kabutihan ng Diyos, yung may-ari po, nagsabi na ang renta natin, ibababa ng 15,000. At hindi lang yun po, yung unang renta po natin dito is 16,000 something. 16. Ibig sabihin, sa pangatlong taon natin na supposedly dapat pataas, ito yung pinakamababa na presyo. Sino ang kayang gumawa ng ganon? Hindi po yan dahil sa itsura ko. Dahil pag siguro sa itsura ko, taasan natin yan, mukhang mayaman to. Hindi naman ako sa itsura na, hindi po. Magagawa lang yan dahil sa habag at pabor ng Diyos sa kanyang iglesia. Amen? Kaya kapatid, mahalin po natin ang ating iglesia. Mahalin po natin ang ibinigay ng Diyos dahil may pabor para sa atin. Kaya marami tayong magagawa. We can bless the people around us. We can serve Him. Maraming mga taong babaguhin, maraming makakaranas ng pagpapala at ng milagro ng Diyos sa iglesia na to. Magpatuloy ka lang, kapatid. Amen? The blessing of Abraham is available to you. Manampalataya ka, huwag mong sasabihin, mahirap ka, ang hirap ng buhay, tandaan mo, nag-declare ang Diyos ng pagpapala kay Abraham. I will bless you, I will make your name great, and you will be a blessing. Kapatid, lakaran mo yung pagpapala na yun. Huwag mong tanggapin ang kasinungalingan ng kaaway na ikaw ay mahirap at wala kang magagawa. Dahil ang pagpapala ng Diyos, ang pagpapala na tinanggap ni Abraham hanggang ngayon ay pagpapala na mararanasan mo. If you are in Christ, you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Amen? Can we just all lift up our hands? Hallelujah.
Father in heaven, we thank you for your word today. We thank you for the blessing of Abraham. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinawag mo si Abraham. Tinawag mo siya, Panginoon. At sa layunin, sa pagtawag mo sa kanya, ito ay may kalakip na pagpapala, Panginoon. Kung saan ang pagpapala na ito, Panginoon, ay sobra pa sa kanyang inaakala. And right now, O God, as you promise, O God, in Galatians 3:29, O God, when we belong to Christ, na kami ay sumasampalataya, na kami ay lumalakad, Panginoon, at namumuhay kay Kristo, ang pagpapala kay Abraham ay mararanasan din namin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, Lord, for these people. These people are blessed, oh God, not because of our works, because what you've done on the cross, oh God, that you died for us and risen again, oh God. You conquered death for us so we can have victory over our lives, Panginoon. Sa araw-araw, Panginoon, na sitwasyon, sa araw-araw na haharapin namin na gera ng buhay, kami ay laging magtatagumpay dahil dala-dala namin ang pagpapala na nagmula pa kay Abraham. Maraming salamat, Panginoon. Blessing, oh God, coming in and going out, oh God. Blessings will overtake us, oh God, and blessings, Panginoon, will be received, and we will be a blessing to many people around us, Lord. Gamitin mo ang mga taong ito, ang mga lingkod na ito, Panginoon, upang ipahayag ang kalwalhatian at kabutihan ng Diyos. Ito po ang aming panalangin, ang lahat ng nakareceive ng blessing ni Abraham, sumigaw ng Amen!